Proyekto Helmo. Ito ay kwento ng aking mama na si Mama Ann. Bali sa point of view niya na lamang natin ikikwento ito. Ako si Mary Ann, taga Cebu. Pero ang kwento ay nangyari sa lugar ng La Paz, Iloilo. Dekada 70. Karanasan ito ng pinsan ng lola ko na ang pangalan ay Baket. Alam ko ay may ibig sabihin ng pangalan, pero hindi ko na maalala yon. Si Baket ay isang manananggot, o kung tawagin ay isang magtutuba sa lugar namin. Kung hindi magsasakang trabaho ay isang magtutuba ito. Sa lugar namin ay tahimik at mapayapa, kumbaga wala kang alalahanin kasi mababait ang mga tao doon. Pero nang may kumalat na kwento na may isang babae umano na nakikita sa kalagitnaan ng gabi, at meron din nagpapatunay na nakaranas nito ng hindi maipaliwanag na karanasan sa pagpapakita ng babae. Ang sabi-sabi ng mga tao sa amin, isa itong impakto. Yung iba naman, isa raw itong aswang. Si Baket ay tubo na dito sa lugar namin at dito na rin lumaki at nag-asawa. Kaya hindi siya naniniwala sa mga kwento. Sabi pa nga niya, lumaki na ako dito sa atin. Ni minsan hindi pa ako nakaranas sa mga kababalagan o nakakita ng mga ganyan na kung ano man yan. Totoo naman kasi, kahit ako, hindi nakaranas sa ibang mga lugar na malapit sa amin ay may mga naririnig din naman na kwento, pero sa lugar mismo namin talagang wala. Halos magkakamag-anak kasi sa amin ang mga nakatira doon. Magkakakilala. Pero nang kumalat nga ang kwento patungkol sa babae na nakikita sa hating gabi, ay may nagpatunay nito. Katulad na lamang ng isang taga sa amin. Ang karanasan niya ay nakita niya yung babae sa malayo, tapos nag-anyo umano ito na isang malaking aso at patakbo na lumapit sa kanya. Pero kahit gano'n ay hindi pa rin ito sapat na ebidensya para paniwalaan ni Baket. Isang araw, pumunta ang binan ni Baket sa bahay niya na isa ring magtutuba na pangalanan na lamang nating Tatay Renato. Nag-usap sila ni Baket noon patungkol sa isang kontrata na paghahatidan nila ng makukuha nila na tuba. Sabi ni Baket, sige tay, agahan ko na lang. 3:00 ang punta natin sa pangunguhan ng tuba, diba? Kaya siguro mas aagahan ko na lang para matapos tayo na maaga. Pero iba ang tugon ni Tatay Renato sa kanya na may halong pag-aalala. Hindi, eksaktong 3:00 ka pumunta para magkasabay tayong pumasok. Ang tinugon na lamang ni Baket sa kanya, sige po tay. Nangingiti-ngiti pa sa kadahilan ng alam niya kung bakit nag-aalala si Tatay Renato. Dahil ito ay patungkol sa babae na nakikita sa gabi. Dahil hindi siya naniniwala, nagising siya ng maaga. Mag-aalauna ng madaling araw. Nagkape lang siya kasi alam niya na maghahatid naman ang kanyang buting may bahay sa trabaho niya. Pero, ay nga, background lang papunta sa kuwaan ng tuba o pinagtatrabahuhan ni Baket noon. Medyo may kalayuan sa kanyang bahay. May madadaanan siyang talahiban, isang sakahan at isang ilog na may tulay na kawayan. Nagpatuloy si Baket sa paglalakad sa talahiban. May parang kakaiba nun kasi may naririnig siyang para bang nakasunod sa kanya. Nilingon niya sa likod niya kung sino pero wala siyang nakita, kaya nagpatuloy siya sa paglalakad
nang sa bandang sakahan ay may naririnig siyang pagaspas sa hindi kalayuan. Parang paikot-ikot lamang ito sa kanyang nilalakaran. Minsan ay naririnig niya sa kanan, minsan sa kaliwa, pero sa kalagitnaan ng pagtawid sa tulay ay may naaninag siya sa malayo. Kaya naman nagmadali ito. Nagwika siya na, "Aba, may kasabay na pala ako sa paglalakad." Inakala niya na isa ito sa mga kasamahan niya o katrabaho niya. Kaya dali-dali siyang naglakad at nang nakalagpas siya sa tulay, naulinagan niya ng mabuti sa tulong na rin ng buwan. Wangis ito ng isang babae. Mahaba ang buhok pero hindi niya makita ang mukha nito dahil natatabunan ng mahabang buhok. Nagpatuloy siya sa paglalakad ng dahan-dahan pero wala pa rin sa isip niya na yung usap-usapan sa babae. Nang walang ano-ano ay biglang humangin ng malakas papunta sa kanya noon. Dahilan sa para mapakusot siya ng mata. At naramdaman niya yung mainit na hangin na dumampi sa mukha niya. Kasabay nito ay isang amoy ng parang nabubulok na patay na hayop. Hindi niya maipaliwanag ang amoy. Napahinto siya sa paglalakad at muli niyang inaninag yung babae sa malayo. Nakatayo lang ito, nakatingin sa kanya. Kinusot niya ulit ang mata niya sa pangalawang beses na yon. Yumuko at napaisip siya na parang may mali na. Bakit nakatayo lamang yung babae? Anong ginagawa niya ng ganong oras? Nang tinaas niya ang kanyang mukha para tingnan yung babae, ay nagulat siya sa kadahilan ng nasa harapan na niya ito. Halos isang dipa na lamang ang layo nito sa kanya. Mas lalo siyang nagimbal sa nakita niyang figura ng babae na nanlilisik ang mga mata. Kulay pula. Nakanganga kaya naman kitang-kita ang matutulis na ipin nito. Tumutulo ang laway. Ang buhok nito ay parang may sariling buhay na gumagalaw-galaw nun. Napatras siya sa takot pero biglang may pumulupot sa braso niya. Nang tingnan niya ito, buhok ito ng babaeng yon na sa isang iglap ay nasa harapan na niya. Nagpupumigla siya para makawala pero nahihirapan siya dahil kahit sa mukha ay pumupulupot yung buhok at pumapasok sa tenga at bibig niya nun. Nakaramdam siya ng pagkalmot sa dibdib niya. Malalim na kalmot dahil alam niyang hindi maganda ang sitwasyon niya nun. Naalala niya ang daladala niyang sanggot o patalim sa tagiliran niya. Pinunot niya ito sa sukuban. Winasiwas niya ito ng winasiwas nun. Tuloy-tuloy hanggang sa may naramdaman siyang may natamaan siya. Hindi na siya makakita dahil sa pagpulupot ng buhok sa mukha niya nun. Patuloy pa rin siya sa pagwasiwas ng kanyang sanggot. At sa pangalawang pagkakataon ay naramdaman niyang may tinamaan ulit siya. At siyang biglang pagluwag ng buhok sa kanya. Hanggang sa tuluyan na siyang nakaaninag nun. Meron siyang narinig na sigaw sa hindi kalayuan. Nabosesan niya ito. Si Tatay Renato. Nakita niya na patakbong lumalapit sa kanya nang bigla na lamang nawala ang babae sa harapan niya. Napaupo siya sa pagod sa lupa. Habol hininga. Duguan ng kanyang damit sa mga malalalim na kalmot sa dibdib at tiyan. Ang braso niya may marka ng pagkakatali na halos may sugat na rin ito. Nang makalapit si Tatay Renato ay agad siyang inalalayan para itayo sa pagkakaupo. Dinala agad siya sa isang albularyo na malapit sa kanila. Ginamot, tinawas. Nakumpirma ng albularyo na
aswang ang lumusob sa kanya noon. Isa umano ito sa delikadong lahi ng aswang pero hindi ko na maalala yung tawag dito. Doon na nagsermon si Tatay Renato sa kanya. Napakatigas ng ulo mo. Sinabi ko na, di ba? Anong napala mo? Napatanong si Baket kung saan nagpunta yung babae. At doon na nagkwento si Tatay Renato. Nagpa siya akong sunduin kita para magsabay tayo. Pero nang malapit na ako sa tulay na kawayan, aba, nakita kita na nagpapambuno sa isang nilalang. Di ko maintindihan kasi puro buhok yun eh. Kaya sumigaw na ako sa'yo. Tumakbo na ako palapit. Tumalon yung nilalang sa harap mo papunta sa damuhan. Napakabilis. Narinig ko na lang na may kaluskusan sa bandang kalayuan. Papunta sa ilog. Papunta sa tulay. Parang malaking bolang buhok eh. Ganun na ganun ang pagkakasabi ni Tatay Renato. Lumipas ang ilang araw ay wala nang nagpapakitang babae sa lugar namin. Para kay Baket, yun ang kanyang hindi malilimutang karanasan sa isang aswang o sa nilalang ng dilim. Salamat po kung mababasa niyo ito, Sir Seth. Ako po ito, si Nicole ng Cavite.